وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، اتقوا الله حق تقواه فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay inuukol lamang natin ito sa tunay na tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang pagpapalat kapayapaan ay mapasa kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at 10 ng kanyang mga pamilya, 10 ng kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng tumahak sa tamang landas at gabay ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa huling araw. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at alipin. Sino man ang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang makapagliligaw pa sa kanya. At sino man ang iligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman wala nang makakasumpong pa ng gabay. Muli, tayo naman nagpapasalamat sa ngayong araw sa Allah subhanahu wa ta'ala na binilang tayo mula sa kanyang ginabayan, sapagkat alhamdulillah, hindi ang ginawa natin sa ngayong araw gumagawa ng mga iba't ibang uri ng mga makamundong bagay. Ngunit nandito po tayo ngayon, tinugunan natin ang panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagpapayo at paalala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Yawmul Jum'ah na ito, sa araw ng Jum'ah. At alhamdulillah, sa ngayong araw, nasa pangalawang Jum'ah na po tayo ng Muharram 1446 Hijri. Alhamdulillah, pinaabot tayo sa buwan na ito o sa taon na ito na kung saan karamihan sa mga ibang mga kapatiran natin, hindi na sila pinaabot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kadugtong po ang ating pong paksa sa ngayong araw sa nakaraang Jum'ah, the 8 regrets, ang 8 pagsisisi ng mga tao sa kabilang buhay in hereafter. Sa kabilang buhay. Ngayon, nabanggit po natin sa nakaraang Jum'ah ang 2 uri ng pagsisisi. So ngayon, ang kadugtong naman, atin pong babanggitin sa mga sinabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang marangal na Quran. Ngayon, pakikinggan po natin, ilagay natin sa puso't isipan po natin upang nang sa ganun ay magiging gabay natin sa lahat ng mga sitwasyon. So ngayon, ang pangatlo na pagsisisi ng mga tao sa kabilang buhay. Ano kaya ang pangatlo na iyan? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit sa Suratul Haqqah, verse 69. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Maikling aya, ngunit napakalaking aral ang makukuha natin dito sapagkat napakaraming mga verses at na mga ahadith na sumusuporta dito sa aya na ito. Ngunit sa abot ng ating makakaya lamang sapagkat maikli po ang ating oras sa Jum'ah.
Ngayon sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga pangatlong pagsisisi o pagsisihan ng bawat alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Sa kabilang buhay, bawat isa sa atin, may kanya-kanya po tayong bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga talaan, ng mga libro, ng mga record book. Sapagkat bawat isa sa atin, may mga recorder po tayo. Wabil kiraman katibina syuhuda. Si kiraman katibin, dalawang malaika na ito, sila ang taga-sulat ng ating mga talaan sa lahat ng mga gawain natin dito sa mundong ibabaw na ito. Walang makakaligtas, walang makakalimutan ng dalawang anghel na ito mula sa mga kilos, galaw, pananalita, sa pamamagitan ng lahat ng galawan natin sa mata, tenga, lahat, nakarecord po ito. Ngayon, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Sa panahon, sa araw ng qiyama, sa yaumul hisab, sa araw ng paglilitis, kapag binigay sa kanya ang kanyang talaan, ang kanyang record book, sa kanyang kaliwang kamay, naam, dapat na siyang mangangamba. Dapat na siyang mangamba, dapat na siyang matakot. Naam. Sapagkat anong resulta? Ang mangyayari sa kanya, fayaqul, ya laytani lam uta kitabiya. Ay sana, hindi na lang binigay sa akin ang kitab, ang talaan, ang record book. Bakit? Sapagkat kapag binigay sa iyo ang iyong talaan, sa pamamagitan ng iyong kaliwang kamay, ang resulta nito, napakaraming gawaing kasamaan sa iyong talaan. Naam. Either nag-iiwan ka ng salah, sumasagot ka sa iyong mga magulang, hindi ka nag-aayuno pagsapit ng buwan ng Ramadan, masama ang iyong pag-uugali, mahilig ka gumawa ng gawaing pangangalunya, mahilig kang magnakaw, mahilig kang manskam, mahilig kang manloko, mahilig kang pumatay sa iyong kapwa kahit wala namang kasalanan, yun ang resulta ng iyong gawain kapag binigay sa kaliwang kamay ang iyong talaan. Kaya mangyayari sa kanya, sana hindi na lang binigay sa kanya ang librong iyon sa kaliwang kamay. Kasi bakit? Dapat na siyang maghanda sa kanyang sarili sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, bilang suportang aral sa aya na ito, bilang isang Muslim na nananampalataya, naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta, naam, may gabay sa atin ang Quran at ang Sunnah. Ngayon, ang gagawin natin, kailangan natin ang gabay na iyan. Paanong kailangan? Kailangan nating isa sa buhay. Unang-una, bago ang isa sa buhay, kailangan nating pag-aralan. Kailangan nating matuklasan. Kailangan nating malaman ano-ano ang ipinag-uutos ng Allah sa Quran, ano ang ipinag-uutos sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganoon din, ano ang ipinagbabawal ng Allah sa loob ng marangal na Quran, ano ang ipinagbabawal sa sunnah o sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag nalaman mo na yan, kailangan mo ng isa sa buhay. Gawin ang ipinag-uutos, iwasan ang ipinagbabawal. Kapag nagawa mo na yan, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, hindi na ibibigay sa iyo ang iyong talaan sa kaliwang kamay. So ngayon, ang suportang hadith
Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah. Matakot kayo sa Allah. Ay panatilihin ang inyong pagkatakot sa Allah. Haythu ma kunta. Saan ka man naroroon, saan ka man napapadpad, saan ka man napupunta, dapat nandoon pa rin sa puso mo ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin ng pagkatakot dito? Ay isa sa buhay mo ang inubliga sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan mo ang ipinagbabawal sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat wabil kiraman katibina syuhuda. Ang dalawang anghel, si Kiraman at Katibin, nakasaksi sa iyo. At sila ang nagsusulat ng iyong resulta ng iyong mga gawain. So dapat katakutan natin ang Allah upang nang sa ganun, insyaAllah, hindi po maibigay sa atin ang talaan natin sa kaliwang kamay. Yan ang pangatlong pagsisisi mula sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-apat na pagsisisi, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Inna anzarnakum. Katotohanan kami ay nagbabala. Nagsasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagwa-warning ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin patungkol sa nagbabadyang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hinggil sa usaping impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sino mang gumawa nito, ang resulta nito ay impyerno. Nagbabala ng Allah, sapagkat kung makikita natin, nandiyan ang mga ulama natin na nagsasabi sa pagbabala ng Allah, sa pagwawarning ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng kanyang marangal na Quran. Okay? So ngayon, sa araw na kapag ang tao, yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yada, sa araw na kapag ang tao ay kanyang matutunghayan, kanyang malalaman ang ang mga ginawa ng kanyang sarili, ginawa ng kanyang kamay, yada, kanyang kamay. Bakit yada? Sapagkat makasalanan din ng kamay. Sa pamamagitan ng kamay, kaya niyang kumitil ng buhay ng isang tao. Sa pamamagitan ng kamay, kaya niyang kukunin ang kayamanan na hindi sa kanya. Sa pamamagitan ng kamay, kaya niyang palabasan ng dugo ang kanyang kapatid. Sa pamamagitan ng kamay, maraming kasalanan ang magagawa nito. Kaya kapag matunghayan, malalaman ng isang alipin ng Allah sa kabilang buhay na resulta ng kanyang gawain sa pamamagitan ng kanyang kamay, wayaqulul kafir, at magsasabi ang mga hindi mananampalataya sa Allah, ya laytani kuntu turaba. Sana nagiging alabok na lamang ako. Sana nagiging putik na lamang ako. Sana nagiging lupa na lamang ako. La hawla wala quwwata illa billah. Tingnan niyo kapatid, ang pangarap ng tao sa kabilang buhay, kapag matunghayan niya ang resulta ng kanyang gawain doon, gawaing masama, ang kanyang masasabi, ang kanyang magiging pangarap, nagiging mas gusto pa niyang magiging turab, lupa. Subhanallah. Dito, may kanya-kanya tayong mga pangarap. Si Fulan, ang pangarap niya magkakaroon ng sasakyan. Si Fulan, gusto niya magkakaroon ng motor. Si Fulan, gusto niya magkakaroon ng big bike.
Si fulan, gusto niya magkakaroon ng bungalow na bahay. Si fulan, gusto niya magkakaroon ng malawak na lupa. Si fulan, gusto niyang magiging mayor. Si fulan, gusto niyang maging gobernador, presidente, lahat. May iba't ibang mga pangarap tayo dito sa mundo. Ngunit pagdating sa kabilang buhay, wala. Kanseladong lahat ng pangarap na ito. Isa lang ang magiging pangarap niya. Ayon sa aya na ito, dahil sa resulta na nalaman niya, na natunghayan niya sa kanyang gawain, mas mainam na lang na gawin siyang turab. Gawin siyang lupa. Kasi ang lupa, wala nang paglitis-litis dyan. Wala nang paghisab. Diretso, wala na. Normal lang. Kung wala na talaga. Kaya ngayon, ang pangarap niya na mas mainam na maging lupa na lamang siya. Lupa, inaapakan natin. Pero hanggang doon lang pala ang pangarap natin sa kabilang buhay. Napakababaw. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung ayaw natin ng ganitong uri ng pagsisisi, naam. Paniwalaan natin ang sinabi ng Allah mula sa kanyang marangal na Quran. Paniwalaan natin ang pinakahuling propeta na ipinadala niya, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pamamagitan ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sundan ang pagsasabuhay nito. Nalaman mo ang ipinag-uutos, gawin mo. Nalaman mo ang ipinagbabawal, iwasan mo. Gawin mo at iwasan mo. So yan ang pang-apat na pagsisisi ng mga tao sa kabilang buhay. Ang panglima na pagsisisi ng mga tao sa kabilang buhay. Ba'da a'udhu billahi minasyaitonir rajim, nabanggit ito sa Suratul Ahzab, verse 33. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin-nar, yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na iyon, yawma tuqallabu wujuhuhum, ibabaling ang kanilang mga mukha. Saan? Finnar. Sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, hihahatak na sila doon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. At habang sila hinahatak na doon, ibinabaling ng kanilang mukha doon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulun, ang sasabihin ng mga taong ito, ya laytana, sana, nung kami ay doon pa lang sa dunya, ata'na Allah, sana nagta'a na lang kami. Sumunod na lang kami. Saan? Kanino? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ata'na ar-rasula. At sumunod na lamang kami. Saan? Sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay kaya pala, ibinaling ang kanilang mukha sa impyerno ng Allah dahil hindi nila pinaniniwalaan ang sinabi ng Allah sa loob ng marangal na Quran. Dahil hindi nila pinaniniwalaan ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Dahil dito, ibinaling ang kanilang mukha. Kung ayaw natin, maiiwasan natin ang pagbaling ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ating mukha sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, naam, huwag kang magalinlangan. Huwag kang magdadalawang isip. Anumang sinabi ng Allah sa loob ng marangal na Quran, anumang sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paniwalaan mo. Na wala ng pagdududa, wala ng pagalinlangan, without doubt. Naam, huwag ka na magalinlangan. Paniwalaan mo na agad at isa sa buhay ito upang maiiwasan natin ang pagbaling ng Allah sa ating mukha sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi wa ta'addaba bi adabihi wa taqada bi aqidatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wag na po nating hintayin pa ang panahon na kikitilin na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Wag na nating hintayin pa na tayo ay dadalhin na sa susunod na tahanan natin na hindi tayo makabangon ayon sa nakikita natin literally. Ngunit depende yun sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kapahintulutan ng Allah. Sa nakikita natin, hindi ka makakatayo. Bakit? Dahil sakto lamang ang paglagay sa iyo sa lupa ng bakante na kung saan nilalagay ka. Huwag mo nang hintay ang panahon na iyan na kung saan ikaw ay maghihirap diyan. Hindi sapat doon, sa literal na nakikita natin, hindi ka makakatayo. Ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang dalawang ibang malaika na si Munkar at Nakir, na kung saan sila ay magtatanong at kasunod ay ikaw ay paparusahan. So wag nang hintayin, wag na natin hintayin pa yon na kung saan paparusahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa sinabi ng Allah na ating binanggit ngayon. So ang gagawin po natin, iwasan natin yon. Tumayo tayo sa pagiging tunay na Muslim. Tumayo tayo sa pagiging tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kapag marinig na natin ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng libingan at higit lalo sa kabilang buhay, ito ang isa na naman na masasabi natin. Sa Suratul Mulk na sinabi ng Allah, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا. Sasabihin ng mga taong suwail, sabihin ng mga taong matigas ang ulot puso nila, gumawa ng ipinag-uutos ng Allah at patuloy gumagawa ng ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sasabihin nila doon, sa libingan pa lang, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ. Kung sana kami ay nakinig, pinakinggan namin ang sinabi ng Allah at ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw naqil, at inisip namin ng malalim ito, ma kunna fi ashabis sa'ir. Hindi sana kami mapabilang mula sa mga taong makakapasok sa impyernong sa'ir. Subhanallah. Kapatid sa pananampalatayang Islam, buksan ang isipan at puso po natin. Kung nababayrusan ang ating puso at isipan ng mga makamundong bagay na kung saan ito po ay resulta ng pagkasuwail natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, iwasan po natin. Isipin natin ng malalim. Isa puso natin ang mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam po ninyo ba, isa lamang ang kalaban natin dito. Kung tutuusin, hindi natin kalaban ang ating kapwa-tao. Hindi po natin yan kalaban. Kahit naging kalaban natin yan sa digmaan, naging kalaban sa pag-aaway, kung tutuusin, hindi natin yan kalaban. Sinong kalaban natin? Iblis alayhi la'natullah. Ang mga shayatin, ang mga demonyo. Kaya kayo nagkakalaban, kapwa-tao, dahil ang namamagitan dito ay ang demonyo.
Sapagkat ayaw nilang magmamahalan tayo alang-alang sa Allah. Gusto nilang sirain ito. Sapagkat ang pagmamahalan alang-alang sa Allah, ito ay napakadakilang ibadah. Napakadakilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo naging suwail dahil sa tukso sa atin ng demonyo, ng mga iblis, ng mga shayatin. Naam, mga kapatid. So ngayon, wag po tayo magpapatukso sa kanila. Kung alam natin na sila ay nililisan tayo, o di kaya tinatanggal tayo sa matuwid na landas ng Allah, umiwas tayo. Paano pag-iwas? Unang-una mag-isti'adha, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, at kasunod, manalangin sa Allah, ihdinas siratal mustaqim. Gabayan mo kami sa matuwid na landas mo, ya Allah. At kasunod, paniwalaan ang mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, paniwala ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kasunod, isa sa buhay mo yan. Huwag kang magbibingi-bingihan. Huwag kang magbubulag-bulagan. Sapagkat, kapag nagbubulag-bulagan ka, nagbibingi-bingihan ka, magsisisi ka rin pagdating sa kabilang buhay. Kasi bakit? Ang lahat ng parte ng katawan natin sa yus'al, tatanungin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway patatagin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin palagi, naway patatagin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa matuwid na paniniwala. At naway patatagin tayo sa pag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway, dalangin natin ang lahat ng kabutihan para sa atin. Naway, tayo ay gabayan palagi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway, patawarin tayo palagi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Patawarin ang ating mga malalaging kasalanan, maliit na kasalanan, nakatagong kasalanan, nakahayag na kasalanan. Naway, tayo po ay imaaf ng Allah, makamit ang muafan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway, makamit natin ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway, ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang impyerno, at naway, ibilang tayo mula sa mga makakapasok sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway, patawarin ang ating mga pamilya. Naway, patawarin ang ating mga kamag-anak. Naway, patawarin ang ating mga kapatid na mga Muslim. Naway, gabayan ang ating kamag-anak. Naway, gabayan ang ating mga pamilya. Naway, gabayan tayo palagi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan ang ating mga kapatirang Muslim na kung saan sila ay nangaligaw sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway, ipabanggit sa atin ang kalimatut tauhid, ang la ilaha illallah, bago tayo bawian ng buhay. Allahumma amin. Ala tusallu ala nabiyyukum fa inna Allaha amarakum bidzalika haitsu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك من أهل الجنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم